mawawala ka, di na... Nangati ang aking kamay sa pagbibigay ng hustisya ngayon dito. Sana naman naiintindihan niyo kung bakit ito ginawa. Ha? Alam niyo naman ang inihiling ko sa gobyerno. Ito'y para sa mga taong bayan. Tatlo na mamamatay dito. Si Nestor, si Lucinda Montemayor, at saka si Vice Presidente kung hindi sila makakatanggap ng medical attention right now. Kaya, Mr. Presidente, ha? Kung nakikinig ka, magpadala ka dito ng getaway vehicle sa likod ng lugar na to, okay? At huwag na huwag mo kami pasusundan. Dahil kapag ginawa mo yan, alam mo na ang pwede mangyari, ha? Nakikita mo ba to? 1 minuto ang binibigay kong oras para sumabog ang bomba rito. Patay na siya. Ipinurol at inilibing na natin siya noong pa. Iluminada, pakikuha ng mga gamot ko. I don't feel so good. Dali. Give it to me. Akin na! Iluminada, akin na! Ibibigay natin itong buong street at paglalabasan ng kotse nila na walang hahabol, mapadaan o mapahimpapawid. Paano kung sila naman na hindi tumupad sa usapan na palayain ang ibang hostages? Ang order lang sa atin ay palabasin ang lahat ng hostages nang hindi na malalagasan. Pero hindi ba dapat sabay na lalabas sina Alberto at saka yung mga ibang hostages na lalabas? Sa palagay niyo ba susunod si Alberto? Tandaan niyo, hawak niya ang detonator ng bomba. Paano kung ilang metro pa lang siya nakakalayo? Pindutin niya ang detonator. Hindi gagawin ni Alberto yun. Nakapatay siya ng isang tao sa harap ng TV camera. Magagawa niya ang lahat. Kung sakasakali lang, hindi na ako tututol sa kasal niyan. Bakit? Akala ko pa. Hindi. Napag-isip-isip ko rin. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Kaya nga nangyayari ang lahat nito dahil sa pag-iibigan natin. Tumatakas na si Alberto! Please! Maximum tolerance on my brother! Ano? Kinuha nila si Rosa Camila bilang hostage? Ernestina, tawagin mo si Alberto! Wala sa usapan na kunin niya si Rosa Camila! Kung mawawala ka, di na... Nasa si Rosa Camila! Wala, tinangay ni Alberto!
Boss, wala na nakasunod sa atin. Itigil niyo ang sasakyan. Hindi pwede, boss. Baka makasunod sila. Itigil niyo sabi ang sasakyan dahil may tama ako. Boss! Alberto! Cruz! Anong gagawin natin? Tama si Sir Abelard. Dali niyo ako sa ospital. Boss, hindi O kaya pwede. maghanap kayo ng doktor. Ayoko pang mamatay! Alberto! Dali, pa, si Alberto! Alberto! Wala akong babala, mabulok sa bilangguan! Anong gagawin niyo? Alberto! Alberto! Ano, sasama ka ba hindi? Tara na, dali! Baby! Nasa kabila, tulungan mo ako. Nasa kabila, ayoko mapapatay. Nasa kabila, tulungan mo ako. Halika na kayo, ma'am. Nasa kabila! Ma'am, halika na po kayo, ma'am. Tigil! Tigil! Dali! Nasugatan din si Tita Alicia. Kailangan malaman ni Daddy yun. Sandali lang pala. Daddy! Daddy! Ano nangyari? Daddy! Tulungan si Daddy! Daddy, buhatin Security! na! Magpatawag yung doktor! Bilis! Daddy! Excuse me, ma'am. Tino! Magpatawag yung doktor! Bilis! Daddy! Yan! Tumawag yung doktor! Paano tayo ngayon yan? Hindi na ako makakabalik sa NBI. Wala na rin si Alberto. Si Alberto lang nawala, hindi ang organisasyon. Nasaan nga pala siya? Sigurado nasa ospital siya ngayon. Mabuti nga sa kanya. Kung ano nung kasing kalit siya ng pinagpaplano niya eh. Kung matagal na natin ganantian yung si Rosa Camila at si Carlito, di sana wala na tayong iniintindi ngayon. Ano balak mo ngayon? Papalamig muna tayo. Wanted na tayo. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nakakaganti. Baka sa kasal ng Rosa Camila na yan, baka mahanap natin doon ang kailangan natin. Mga contacts ni Alberto. Yan ang pamana niya sa akin. Sir, sino huling lumabas ng kwarto? Si Ma'am Iluminada po, an hour ago. Wala man lang kayong narinig na humingi ng saklolo? May narinig kaming kumalabog sa loob. Pero agad lumabas si Ma'am Iluminada. Ang sabi niya sa amin, nagpapahinga lang daw si President Montemayor. Angie, tama na yung iyak mo. Masyado ka nang natataranta. Anong gagawin ko? Hostage nila si Rosa Camila. Nasa ospital si Alicia. Ano gusto mong gawin ko? Mami. Dahil hindi tayo pwedeng pumunta ron kasi pupunta tayo sa lola mo. Nasa ospital. Kailangan natin pumunta. Uy! Lisa! Tingin ng tubig! Kumuha ka na ng gamit. Gamit ni Rosa Camila at saka ni Alicia. Anong dadalhin kong gamit? Mga damit ni Alicia at saka ni Rosa Camila para doon sa ospital. Pwede ko maligo muna? Tama na. Halika na, alis na tayo. Wala na tayong oras. Wala tayong pera, Emil. Saan tayo kukuha ng pera? Anong pera? Hindi natin kailangan ng pera. Sagot kayo ng gobyerno. Si Alicia, kinikilala pang asawa ni Presidente Montemayor. Kumuha na ng gamit. Dali. Thank you. Leaving for 7 days. Excuse us, Madam Vice President. Dito lang po na kami sa labas. Sige at po. tabayanan namin kayo. Salamat po. Hindi makakatulong ang pag-iyak mo, Guada. Ligtas na tayo. Lola, si Carlito nandun pa po eh. Tapos si Tita Doris. Isa na namang balyente ang napatay ng isang Montemayor. Lola, bakit ganun? Ba't parati na lang ganito? Dahil nangingibabaw pa rin sila, Guada. Pero hindi na magtatagal yan. Nakakapagod na maghintay, Lola. Ang tagal na nating naghihintay.
Hindi sa lahat ng panahon ay sila ang mangingibabaw dito sa ating bayan. Darating at darating ang pagkakataon na maniningil ang mga balyente sa mga Montemayor. Maghintay lang tayo. Ayusin mo ang sarili mo at ikaw mag-asikaso kay Doris. Saan po natin ibuburol si tita? Dito. At pakatandaan mo ito, Guada. Sa pagkakataong ito, walang Montemayor na makakapasok sa bahay ng mga balyente. Opo. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Kayo bang tatlo nakadiretso ang linya ninyo sa Malacanang? Yes, Madam Vice President. Tatlo na nga po kami tumatawag pero wala pong sumasagot. Ano? Walang sumasagot sa Malacanang? No, it cannot be possible. Ayaw sagutin ang tawag natin. Bakit naman nila puputulin ang communication line between the President and the Vice President? Baka po dahil sa hostage crisis. With more reason, dapat ang Presidente nakikipag-usap sa kanyang Vice President sa mga panahong ito. Hindi. May tinatago si Leandro sa akin. No? May tinatago ang pamilya ni Leandro sa akin. Sige, doon na niyo sa labas gawin niya. Si Mami, like Mami. Quiet, anak, ha? We will go first to Lola Alicia, she's in the hospital, okay? Quiet, ha? Natataranta si Tita Angie. Quiet. Angie, wala na tayong oras. Pero may binalita sa radyo. Ano? Ano nangyari kay Rosa Camila? May namatay na hostage sa pinagdalan kay Alicia ng ospital. Sino? Hindi ko alam. Halika na, alis na tayo. Halika na, dali. Bata! Halika na. Kunin yan, Lisa! dali na. Yung katulong. Lisa! Ayoko na uminom. Saradahan mo ang pinto, ah! Ba't yung mabahay, ha? Huwag ka magpapapasok, ha? Opo, opo. Talagang ayaw makipag-communicate ng Malacanang sa atin. Puro kalokohan na naman yung ginagawa nila doon, Dole. Malalaman din natin yan. Come in! Madam Vice President, pwede mo parbuksan ng TV. May mahalaga pong balita. Ano? Nahuli na si Alberto? Meron po namatay na hostage. Sino? Siya daw po ito, Montemayor. Okay, this just got in. Dito si Mami dinala sa ospital. Banawat, ayon sa kung saan dinala ang tatlo sa mga naunang hostages, sina Vice President Salgado, ang mag-asawang Lucinda at Nestor Adorable. At ayon kay Lito Banawa, sa ngayon daw ay nawalan na raw ng heartbeat si Lucinda Adorable, ang anak ni President Montemayor kay Sherina Locsin. Shortness of breath may be due to acute tension. Pero stable ang kondisyon ng Presidente. Hindi ko alam na may sakit pala sa puso si Daddy. Wala naman, but this kind of ailment brings in a lot of complications. Lalo na kapag hindi naagapan ng gamot. Paloma, talaga bang nakita mo sa basura ang gamot ni Presidente? Doon ko nakita. Si Mami ang naglagay. Eh, ba't naman ilalagay doon ni Iluminada? Siya lang ang makakasagot niyan, Attorney Asturias. Ate Amanda, dito na ho ba ang mamamalagi kay Daddy? Alam mo, mabuti pa, magreliebo na lang tayong dalawa. Pero ako na lang muna ngayon. Elaine, hindi pwede yon dahil kailangan ka ni Amanda sa dami ng aaskasuhin. Okay ka lang ba? Huwag mo papabayaan si Daddy, ha?
Sige ba? Lindo, halika na. Wala akong kinalaman doon sa mga ginawa ng mga tauhan ko. Bakit kinakailangan pati ako suspindihin? Agent Yabes, magkakaroon ng investigation ng kamera dahil sa nangyaring hostage crisis. And the way it's going on now, the president is in hot waters dahil anak niya mismo ang namuno ng siege. Sana panandalian lang to. Kapag na-clear na ang mga pangalan ninyo, you can go back to your offices. Hindi ko ba pwedeng makausap ang presidente kahit na isang minuto lang? Alam naman niya ang loyalty ko sa kanya. Well, marami pa inaasikaso ang presidente sa ngayon. Attorney, isang minuto lang hinihingi ko. Sige ho, sir. Susubukan ko i-set yung meeting niyo kay Presidente. Panalo ka na. Nahuli na siya. Hindi na siya makakawala. Ano ba ba ang gusto mo? Kailangan pagbayaran niya ang lahat ng mga kasalanan niya. Leandro, bago ka naging presidente, anak mo si Alberto. Pati ba naman yun? Nakalimutan mo na rin? Para mo nang awa, bisitahin mo ang anak mo. Sigurado kung hihingi siya ng tawad sa'yo. Kung talagang gusto niyang humingi ng tawad sa akin, dapat nagpasabi sana siya sa iyo. Papabayaan mong makulong ang anak mo sa munting lupa? Wala pa tayo sa Malacanang. Nahatulan na siya ng batas. Itutuloy lang ito. But for humanitarian reason, mananatili siya sa ospital hanggat hindi siya gumagaling ng lubusan. Pero kapag sinabi ng doktor na talagang magaling na siya, ililipat siya sa munting lupa. Oh!